Isang masaya at perpektong buhay may asawa ang meron si Alice sa piling ni Miguel. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Subalit sa isang iglap masisira ang kanilang pagkasama dahil sa isang balitang hindi inakala ni Alice, nasisira at tatapos sa masaya nilang pagkasama. Anong buhay ang naghihintay kay Alice? Paano niya malalagpasan ang dilim na darating sa kanyang buhay? Sino ang taong makakapitan niya? Tama na, Miguel. Maawa ka. Maawa ka sa magiging anak natin. Umiiyak na pagmamakaawa ni Alice na maramdaman niyang tumama sa likod niya ang latigong inihampas sa kanya ng kanyang asawa na si Miguel. Puro pasana rin ang aking mukha at katawan sa walang tigil na pananakit ito sa akin. Sobrang sakit ito at pakiramdam ko. Matatanggal pati balat ko tuwing hinahampas sa akin ang latigo na gamit nito. Nakadapa ako sa lapag habang walang tigil sa pananakit sa akin si Miguel. May mamakas din ng dugo sa sahig na nanggagaling sa akin. You are a slut, Alice. Pagbabayaran mong lahat ng to. Alam mong ayaw ko sa lahat, niloloko ko. Sigaw ni Miguel sa akin sabay hawak sa aking mukha ng mariin at sinampal ako. Halos mabagok ang ulo ko sa sahig at sa lakas ng impact nito. Nandito kami sa basement ng mansyon. Alam ko wala makakarinig sa akin kahit na ilang beses akong sumigaw para humingi ng tulong. Para mga bingi mga tauhan ni Miguel sa pagmamakaawa ko. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko na nga mabilang ko ilang suntok, sampal, at latigo ang tumama sa aking katawan. Siguro kailangan ko nang tanggapin na hanggang dito na lamang ako. Marahan kong kinapa ang aking tiyan. Sorry anak, hindi kita magawang ipagtanggol. Siguro hanggang dito na lang tayo. Pangako mamahalin kita sa kabilang buhay. Anas ko sabay pikit. Alice POV. Ako si Alice Perez, pero Alice San Isidro na ang buo kong pangalan ngayon. Ikinasal na ako 5 months ago sa bilyonaryo na si Miguel San Isidro. Lumaki ang ako sa isang bahay ampunan. Uli ng lubos at di ko nakagisnan pa ang aking mga magulang. Ang sabi ng madreng kumupkup sa akin, nakita na lang nila ako sa labas ng kumbento noong baby pa ako. Nakilala ko si Miguel na minsang pumunta ito sa kumbento para sa isang charity event. Niligawan ako nito at agad ko naman tong sinagot hanggang sa niyaya akong magpakasal. Mabilis na ang ginawa nitong panliligaw sa akin. Wala pang isang taon agad kaming nagpakasal. Nang minsan kasi ako nitong yayain na lumabas, may nangyari kagad sa amin. Wala eh. Nadala ako sa kapusukan ni Miguel. Masyado tong magaling sa kama kaya hindi ko namalayan. Nasa ibabaw na kami ng kama at parehong walang saplot. Di na ako nakatanggi na mag-propose to ng kasal sa akin. Galante kasi ito at lahat ng gusto ko ibinibigay nito, lalo na sa mga material na bagay. Kaya kahit hindi ko pa masyadong alam ang kanyang pagkatao, agad kong ipinagkatiwala ang puso ko dito. Agad na nahulog ang loob ko sa magaganda nitong katangian. Minahal ko kagad to sa maikling panahon na nakilala ko siya. Sino ba naman na makakatanggi sa isang Miguel San Isidro? Gwapo, matangkad, makisig at higit sa lahat mayaman. Hindi halatang 30 taon na ito. Oo, malayong igwat ng edad namin pero hindi to hadlang para kami magmahalan. Isa sa mga negosyong hawak ito mining, real estate at pag-aari din itong isang airline company dito sa bansa. May iba't ibang negosyo pa raw ito sa labas ng bansa. Istrikto si Miguel. Sa ilang buwang pagkasama namin nakita ko kung gaano to kalupit. Marami tong mga tauhan at bodyguards. Nung una natatakot ako kasi tuwing lumalabas kami laging maghasunod ang kanyang mga tauhan sa amin. Kung pumorma kasi ang mga ito akala mo sasabak sa gera. Ilang beses ko na rin tong nakita na may binubugbog na tao. Hindi ko na rin tinanong pa kung ano ang kasalanan. Agad kasi ako nitong pinaalis na mapansin ako na nanonood ako sa ginagawa nitong pananakit. Nakatira kami dito sa isa sa mga mansyon nito. Pwede ko naman gawin lahat ng gusto, maliban lang ang pagpunta sa basement. Kabilin-bilinan nito, bawal daw akong pumunta doon. Nakahiga ako ngayon dito sa aming malapad na kama. Kasya dito kahit 5 katao. Bagyang nakalilis ang suot kong manipis na pantulog. Bakat na magandang hugis ng aking katawan. 19 na taon lang ako ngayon pero alam kong perfect ang hugis ng aking katawan na siyang laging sinasamba ni Miguel tuwing magkasama kami. Inihintay ko na lumabas si Miguel sa CR. Naliligo pa kasi ito. Masyadong active ang aming bed life mag-asawa. Kapag umuwi to na mansyon, walang mintis ang pag-angkin to sa aking katawan. Sa bagay, minsan lang naman tong umuwi ng mansyon. Sa loob ng isang linggo, swerte na ang 3 hanggang 4 na beses. Naiintindihan ko naman dahil alam kong abala to sa negosyo. Kaya kapag alam kong uuwi si Miguel, naghahanda din ako. Gusto ko masatisfy din to sa akin. Wala naman akong ginagawa dito sa mansyon kundi ang hintayin siya.
Maya-maya pa'y nakita ko, lumabas na ng CR si Miguel. Wala itong ni isa mang saplot sa katawan. Ang ganda talaga ng katawan nito. Perfect ang mga muscles na halatang alagang-alaga. Nang tignan kong alaga nito, napangiti ako. As usual, hindi pa nga kami nag-uumpisa parang bakal na to. Parang ahas na handa ng manakmal. Dahan-dahan tong lumapit sa akin. May kakaibang ngiti ito sa kanyang mga labi. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Agad ako bumangon sa kama at dahan-dahang hinabad ang aking kasuotan. Nakita kong bahagyang naparunok si Miguel. Nakatayo pa rin to sa gilid ng kama. Tumayo ako malapit kay Miguel at agad nang kinawit ang aking mga braso sa kanyang balikat. Agad kong hinagilap ang kanyang labi, maalam na hinalikan. Alam kong ito ang gusto ni Miguel. Siya ang nagturo sa akin para maging ganito. Nagiging wild ako sa kama dahil dito. Tinuruan niya ako kung paano ito paligayahin. Agad namang tinagon ni Miguel ang aking mga halik. Buong pusok din ako nitong hinalikan habang ang mga kamay naglalakbay sa buo kong katawan. Ilang sandali pa binuhat ako nito at umupo sa kama. Nakakandong ako dito. Lalo ako nag-init. Dito'y nagsimula ang mainit naming pagnanasa. Yes, honey, come with me. I am coming na rin, sabay tayo. Wika naman ni Miguel. Pawis na pawis to at pulang-pula na rin ang mukha. Ganito ito palagi kapag nagtatali kami. Namumula ang mukha sa sobrang gigil sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa sabay naming narating ang lurok ng kaligayahan. Pabagsak na nahiga si Miguel sa aking tabi. Marahan ako nitong kinabig at niyakap sabay halik sa aking noo. Hinila din ito ang comforter at tinakpan ng aming mga hubad na katawan. Agad kaming nakatulog dahil sa sobrang pagod. Kinamagahan, maga ako nagising. Napangiti ako nang pagmulat ko ng aking mga mata, mukha ni Miguel ang aking nakita. Dahan-dahan akong bumangon at mabilis na pumasok sa loob ng washroom. Agad ako naglinis ng katawan at mabilis na nagbihis upang bumaba sa kusina. Para maghanda ng aming agahan. Maraming katulong dito sa mansyon pero kapag nandito si Miguel, personal kong inaasikaso ang pagkain nito. Ako nagluluto palagi ng kanyang agahan. Agad akong binati ng mga katulong nang pumasok ako sa loob ng kusina. Nakanda ng aking mga lulutuin. Kabisado na namang ito kapag nandito si Miguel. Ako ang palagi naghahanda. Kaya naman na na-prepare na nila ang mga pagkain sa kusina ay lumabas na kami. Para makapag-umpisa na kagad magluto. Pero natigilan ako na makita ko si Maxie, nakaupo sa sala. Si Maxie, matalik na kaibigan ni Miguel. Maganda ito at matangkad. Sophisticada ito at talaga namang sosyalin kong kumilos. Labas patok ito sa labas ng mansyon dahil binibigyan ito ng pahintulot ni Miguel. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Nakataas pa ang kili nito. Hindi ko na lang ito pinansin at tuloy-tuloy akong umakyat papunta sa second floor ng mansyon. Alam ko, matagal nang may gusto si Maxie. Kay Miguel, hindi ko lang alam kung napapansin ba ito ng asawa ko. Pero sorry na lang siya. Ako ang mahal ni Miguel. Hindi niya makukuha sa akin ang asawa ko. Hindi kami nagpapansinan ni Maxie. Ewan ko ba bakit parang mainit ang dugo nito sa akin. Sa umpisa pa lang kasi pinakitaan na ako nito na masamang pag-uugali. Kaya naman hanggang ngayon hindi nakapagtataka kung bakit hindi kami nagkikibuan. Alam ko nagsiselos ito sa akin dahil ako ang pinakasalan ni Miguel. Pero anong magagawa ko? Papunta na ako sa aming kwarto. Nasaktong bumukas ang pinto nito. Lumabas si Miguel bihis na at halatang ready na itong umalis. Good morning, honey. Agad na bati nito sa akin at masuyo akong hinalikan sa labi. Good morning then, honey. Ready na ang breakfast. Let's eat na? Malambing kong wika dito. Sure, honey. Nakangiting sagot ito sa akin. Inakbayan pa ako nito at sabay pa kaming bumaba sa hagdan. Hindi ko na binanggit ditong nasa baba ang malandi niyang best friend. Pagbaba namin agad nang sumalubong ang ngiti-ngiti na si Maxie. Hi Miguel, kamusta? Malanding bati ni Maxie sa asawa ko. Humalik pa ito sa pisngi ng asawa ko. Bagya akong kiniyom ang aking kamao. Harap-harapan ba naman kung landiin ang aking asawa? Oh Maxie. Aga mo ngayon ah. Bati naman ni Miguel sa kaibigan nito. Yeah. Galing kasi kami sa States si Mommy eh. Gusto ko lang ihatid ang pasalubong ko para sa inyong dalawa ni Alice. Nakangiting sagot nito kay Miguel. Napaismid naman ako sa sinabi nito. Alam ko labag sa kalooban tong dalhan ako ng pasalubong. Plastic talaga ng babaeng to. Sarap sa bunutan. Wow, thank you kay Maxie ha. Pakisabi na rin kay tita. Nakangiting sagot ni Miguel dito.
Sure, makakarating kay mommy. Sige, alis na ako ha. See you when I see you na lang, best friend. Malanding ganti naman na sagot ni Maxie na nagniningning pa ang mga mata. Sabayan mo na lang muna kami mag-breakfast. Mamaya ka na umalis. Pagpipigil ni Miguel dito na kinaputok ng butsi ko. No, thank you na lang. May pupuntahan pa kasi ako eh. Bye! Wika ng maharot sabay tingin na makahulugan sa akin at umalis na. Nagkibit balikat na lang si Miguel at niyaya na akong kumain. Congratulations, Mrs. San Isidro. You're 2 months pregnant. Masayang wika sa akin ng doktor. Nandito ako ngayon sa private clinic ng isang kilalang doktor dito sa Cavite. Agad ako napangiti sa kanyang balita. Tiyak na matutuwa nito si Miguel. Sa wakas, malapit na kami magkaanak. Matatawag na kaming isang buong pamilya. Thank you, Doc. Tiyak matutuwa nitong aking asawa. Nakangiting wika ko sa doktor. Reresetahan kita ng mga vitamins para sa iyo at kay baby. Pwede mo itong bilhin sa mga butika. Nakangiting wika ng doktor. Okay po, Doc. Pero kamusta po ang baby sa aking sinapupunan? Malusog po ba ito? Nakangiti kong tanong dito. Sa ngayon, Mrs., wala kang dapat ipag-alala. Nasa maayos sa kalagayan ng iyong pagbubuntis. Mag-ingat ka lang at huwag magpupuyat dahil nakakasama ito sa iyong baby. Kumain ka na masusustansyang pagkain at iwasan din ang stress. Paalala pa ng doktor sa akin. Nakangiting tumango ako dito. Walang pagsidlan sa tuwang aking nararamdaman ngayon. Pagkatapos namin mag-usap ng doktor, excited akong lumabas ng klinik at biniling lahat ng mga nareseta. Agad akong umuwi ng manson. Excited akong hinintay ang pag-uwi ni Miguel. Nang marinig kong may pumasok na sasakyan sa compound ng manson, agad akong naghanda. Agad tong sinalubong at mabilis yumakap dito. Ginantihan naman ako ng yakap sabay halik sa labi. Matamis akong ngumiti na maghiwalay ang aming mga labi. Nagnining ang aking mga mata habang nakatitig dito. Wow, mukhang masaya ang misis ko ngayon ah. Nakangiting wika ni Miguel. Of course, honey. Lagi naman akong masaya basta kasama ka. Nakangiti kong sagot dito. Bilang tugon, hinalikan ulit ako nito sa mga labi. Agad naman akong gumanti dito. Honey, may surprise ako para sa iyo. Nakangiti kong wika dito. What is it, honey? Ngiting sagot nito. Honey, I'm pregnant. Magiging daddy ka na. Nakangiti kong sagot dito. Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Miguel. Seryoso ko nitong tinitigan habang nakasalubong ang mga kilay. Anong sabi mo? Galit na tanong nito. Honey, sabi ko, buntis ako. What's wrong? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Nagtatampo kong tanong dito. Tang-ina ka? Sigaw ni Miguel sa akin sabay sampal. Natulala ako sa ginawa nito. Hindi ako makapaniwala. Ito ang unang beses na napagbukatan ako nito ng kamay. Honey, bakit? Ayaw mo ba? Umiiyak na wika ko dito habang hawak na saktang bahagi ng pisngi. Niloloko mo ba ako, Alice? Paano ka mabubuntis, ha? Galit na tanong ni Miguel. Agad akong natigilan sa tanong nito. Naguguluhan ako. Bakit siya nagtatanong kung paano ako mabubuntis? Lagi naman kaming nagtatalik. Sinong ama? Sinong ama, Alice? Sigaw nito habang hinahawakan na madiin ang aking baba. Napaigik ako sa sakit. Miguel, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa iyo? Tanong ko dito sa kabila ng pag-iyak. Dahil malandi ka, Alice. Galit na sigaw nito sabay sampal sa kabila kong pisngi. Natumba ako sa lakas nito. Agad ako napahawak sa mukha ko nasaktan. Umagos ang masaganang luha sa aking pisngi. Hindi kita maintindihan. Bakit mo tinatanong sa akin kung sinong ama? Natural ikaw. Ikaw ang asawa ko. Umiiyak na sagot ko dito. Gulong-gulong isip ko. Hindi ko alam kung nababalo lang ba si Miguel. Bakit bigla ito nagbago ngayong buntis na ako? Ayaw ba nito ng anak? Ako? Imposible yan, Alice. Hindi ako pwedeng maging ama niyan. Sigaw nito sa akin. Miguel, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nagkaganyan? Ikaw ang ama ng baby ko? Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Umiiyak kong wika dito. Masakit sa akin na pagbintangan sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Really, Alice? Sino siya, Alice? Sinong lalaki mo? Galit na wika nito at tinadyakan ako sa sikmura. Napaigik ako sa sakit habang hawak ang aking tiyan. Miguel, maawa ka sa akin, tama na. Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo. Maawa ka, tama na, baka mapahan ang baby natin. Umiiyak kong wika dito. Papatayin kita, Alice. Papatayin kita kasama ng lalaki mo. Isasama ko na rin yung bastardo mong anak na nasa sinapupunan mo. Naiintindihan mo ba? Sigaw ni Miguel sa akin.
Dinuraan pa ako nito na parang isang basura. Takot na takot naman ako habang nakabaluktot sa isang tabi. Dalhin niyo yan sa basement. Itali niyo siya at huwag pakainin. Naiintindihan niyo ba? Galit na bali ni Miguel sa kanyang mga tauhan. Masusunod, boss? Agad na tugon ng isa sa mga tauhan nito. Agad ako nitong kinaladkad papaba ng basement. Lupaypay ako dahil sa pananakit na ginawa nito sa akin. Pagdating sa basement ng mansyon, agad akong tinalian ng kanyang tauhan. Wala ako nagawa kundi umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung bakit nagalit si Miguel sa akin. Ayaw ba nito na magkaanak kami? Paano niya nasabing niloloko ko siya? Paano na ako ngayon? Alam ko kung gaano kalupit si Miguel. Natatakot ako sa posible itong gawin sa amin ng aming anak. Kinapa ko ang aking tiyan. Naawa ako sa sitwasyon ng aking anak. Unang araw pa lang na malaman kong may buhay na sa sinapupunan ko, mukhang pagdurusan ng maranasan namin. Hindi ko alam na bawal pala akong mabuntis. Init ng katawan lang ba ang gusto sa akin ng asawa ko? Ayaw niya ba na masirang katawan ko dahil sa pagdadalang tao? Pero hindi. Wala naman siya nababanggit sa akin na mag-control kami. Hindi rin naman ito nabanggit na kailangan kong gumamit ng birth control pills. Dahil kung yun ang gusto niya, susunod naman ako eh. Mahal na mahal ko si Miguel at handa akong sundin lahat ng gusto nito. Miguel's POV. Nandito ako sa porch na mansyon. Nakatingin sa kawalan habang humihitit ng sigarilyo. Pilit kong pinapakalmang aking sarili. Hindi ko akalain na magkagawa kong lokohin ni Alice. Mahal na mahal ko si Alice. Binigay ko sa kanyang lahat. Pero hindi ko maintindihan bakit niya ako nagawang lokohin. Katulad din ba siya ng aking ina? Hindi na kontento sa aking ama? Hindi kontento sa isang lalaki. Lahat naman binigay ko dito eh. Ganito bang lahat ng babae? Paano nabuntis si Alice? Samantalang alam ko sa sarili kong wala akong kakayahan na magkaanak. Hindi ko kaya na bumuo ng bata. Magaling lang akong magpabaliw ng babae sa kama pero wala akong kakayahang mambuntis. Kahit pala babaeng galing sa kumbento, marunong din palang magloko. Akala ko iba to sa lahat. Akala ko ako lang ang lalaki sa buhay nito. Nagkamali ako. Masyado ko nagtiwala sa matang ang anghel nitong mukha. Ilang sandali pa'y narinig ko nang dumating si Lucas, ang matalik kong kaibigan at pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Parang kapatid na ang turingan namin. Alam nito lahat na negosyo ko dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ko anong meron ako ngayon. Pare, anong problema? Bakit nasa basement daw ang asawa mo? Agad na bungad na tanong sa akin ni Lucas. Niloko niya ako, pare. Niloko ko ni Alice, buntis siya. Wika ko dito. Ano ngayon kung buntis siya? Dapat magsaya ka dahil buntis ang asawa mo. Naguguluhang tanong ni Lucas sa akin. Yun na nga pare. Hindi pwede. Hindi siya pwede magbuntis dahil baog ako pare. Sagot ko dito. Anong sabi mo? Baog ka? Sino may sabi? Gulat na tanong ni Lucas. Kitang-kita sa mukha nitong hindi naniniwala sa aking sinabi. Si Dr. Franco Teng, ang personal doctor ko. Si Dr. Teng isa sa pinakamagaling na doktor. Masasabi kong isa ito sa pinagkakatiwalaan kong tao dito sa mundo. Tuwing may problema sa kalusugan ko, siyang gumagamot sa akin. Lagi itong nandyan kapag kailangan ko ng serbisyo nito. Matanda lang to sa akin ng halos 5 taon. Si Dr. Teng? Pare, bakit di mo subukan magpa-second opinion? Lumapit ka sa ibang doktor, baka naman na-misdiagnose ka lang. Suggestion ni Lucas. Pare, imposibleng baog ka. Ang tikas mo kaya, wala sa itsura mo. Huwag kang magpadalos-dalos sa nararamdaman mo, pare. Pagpapatuloy na wika ni Lucas. Hindi, pare. Malabong magkamali si Dr. Teng. Ilang beses niya akong kinunan ng test at pare-pareho ang result. Sagot ko dito. Pare, maganda rin nakakasiguro. Mahirap na pagsisihan mo to sa huli. Tutulungan kita. Naghahanap tayo ng ibang doktor. Pangumbinse ni Lucas. Bahagya lamang akong umiling. So ano ngayon ang plano mo kay Alice? Pare, hindi ka ba naaawa sa kanya? Akala ko ba mahal mo siya? Balita ko binugbog mo siya at tinali sa basement. Tanong ni Lucas. Alam mo naman pare, nagalit ako sa manloloko. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Nanilisi ka mga matang sagot ko dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lucas. Papatayin ko siya pare. Walang puwang sa mundo. Ang mararuming mga babaeng katulad niya. Gigil kong sagot kay Lucas. Pero pre, pag-isipan mo muna ang lahat. Please? Asawa mo si Alice. Baka nagkamali lang si Dr. Teng. No! Marumi siyang babae. Katulad din siya ng aking ina kaya dapat lang na mamatay din siya. Hindi ko na ipagpapabukas pang lahat. Galit na galit ako. Lucas,
Wika ako dito habang nakakuyom ang kamao. Pero bago yan hahanapin ko muna kung sinong kanyang kalaguyo. Papahirapan ko siya hanggang sa siya na mismo magmamakaawa sa akin para kitilin ang kanyang buhay. Patuloy kong wika habang umaagos ang luha sa aking mga mata dahil sa matinding galit na nararamdaman. Pare naman, wag naman ganyan. Minahal mo naman yung tao. Pwede yun naman tong pag-usapan ng walang sakitan na nangyayari. Baka mamaya nagkamali lang tayo. Pare, wag kang magpadalos-dalos. Payo ni Lucas. Hindi pare. Sigurado na ako sa desisyon ko. Niloko niya ako kaya dapat lang sa kanya yan. Sabay kuha ko sa latigo at mabilis na naglakad papunta sa basement ng mansyon. Agad naman sumunod si Lucas sa akin. Nadatnan ko nakatali sa isang upuan si Alice. Umiiyak ito at kapansin-pansin ang pasa sa mukha dahil sa pagsampal ko kanina. Agad kong silenyosan ng aking tauhan. Nakalagan ito ng tali at padapain sa semento na sahig. Miguel, maawa ka sa akin. Huwag mo naman itong gagawin sa akin. Hindi kita niloloko. Pagmamakaawa nito sa akin. Ilan, Alice? Ilang lalaki bang gusto mo? Sagutin mo ko. Mamili ka. Mamili ka ng mga tauhan ko, Alice? Galit na sigaw ko dito sabay hampas ng latigo. Ipinalag niya ito sa kanyang braso kahit doon tumama ang hampas ko dito. Agad na sumirit ang dugo sa kanang braso ng tamaan ito. Agad na napahiyaw sa sakit si Alice. Tama na, Miguel. Masakit. Maawa ka sa amin ng anak mo. Tama na. Masakit na, Miguel. Hiyaw ni Alice sa akin. Hindi, Alice. Hindi ako marunong maawa sa mga babaeng katulad mo. Papatayin kita. Papatayin kita kasama ng anak mo. Sigaw ko dito. Inampas ko ulit ito ng latigo sa likod. Paulit-ulit habang walang humpay sa pagsigaw si Alice. Paulit-ulit itong nagmamakaawa sa akin. Paulit-ulit itong sinisigaw na wala itong nagawang kasalanan. Pero bingi ako sa lahat ng iyon. Nangingibabaw sa akin na matinding galit. Wala akong pakialam kung saan-saan parte ng katawan nito tumama ang aking pagpalo. Basta't ang gusto ko lang ay lumabas lahat ng galit ko. Lahat ng galit ko, dito pati na rin sa mundo. Na mapansin ko na hindi na nga umiimik pa si Alice, ay inihinto ko na ang pagpalo dito. Parang bigla akong nahimasmasan. Nabitawan ko pa ang hawak kong latigo na nooy punong-puno na ng dugo. Dugo na galing sa katawan ng babaeng mahal ko. Nawalan yata siya ng malay, pare. Tama na yan, baka mapatay mo siya. Mahinahong wika ni Lucas. Kumuha ka ng tubig, bilisan mo. Narinig kong utos ni Lucas sa tauhan ko. Agad naman tong tumalima. Samantalang tulala ako habang nakatitig sa walang malay na katawan ni Alice. Namalayan ko na lang na tumulo na rin pala ang luha ko. Puro ito pasa at halos nga maligo na ito sa sariling dugo. Umaagos pa ang iba sa sahig. Wala sa sarili tumalikod na ako. Mabilis ang mga hakbang. Gusto ko makalayo na sa lugar na to. Ayaw ko makitang halos wala ng buhay na katawan ng asawa ko. Diretso akong pumasok sa kwarto at nahiga. Wala pang ilang minuto, binilabog na ako ng katok sa pinto. Nang buksan ko ito ay nagulat lang ako na mapagbuksan ko si Lucas. Akala ko umalis na to. Bakit pare? Tanong ko dito. She's gone pare. Diretsong wika ni Lucas sa akin. Diretsong nakatitig ito sa aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong dito. Si Alice. Patay na siya. Hindi niya na kinaya pang lahat. Malungkot na wika ni Lucas. Agad pang nanlaki ang aking mga mata. Tinitigan ko si Lucas sa tagad ng umalis para bumalik sa basement. Naabutan ko nga, nakandusay ang pulso nito at dinama. Nagulat ako dahil wala na ako maramdaman sa pulso nito. Agad kong niyakap ang wala ng buhay na katawan ni Alice. Agad na naguunahan sa pagpatak ang aking mga luha. Sobrang bigat ng aking pakiramdam. Hindi ko akalain na dito magwawakas ang aming pagmamahalan. Dito magwawakas ang kanyang buhay sa sarili kong mga kamay. Pinatay ko siya. Pinatay ko ang mga makasalanan kong asawa. Nasobrahan yata pare, kaya agad nang binawian ng buhay. Wika ni Lucas. Kuyom ang kamao ko habang nakatitig sa bangkay ni Alice. Bakit ang bilis niyang isinuko ang kanyang buhay? Gano'n na lamang ba iyon? Hanggang dito na lang tayo, Alice. Kung hindi mo na lang sana ako niloko, hindi mo na sana ito mararanasan. Ako nang bahala sa kanyang bangkay, pare. Kami na lang ang maglilibing. Presentang wika ni Lucas. Huwag ka na lang sumama. Magpahinga ka na lang.
Babalik ako bukas. Sa ngayon, aasikasuhin ko muna ang kanyang bangkay. Wika ni Lucas sa tagad sinenyasan ng aking mga tauhan. Tahimik lang ako habang binabaybay. Binabalot nilang wala ng buhay na katawan ni Alice ng kumot. Tahimik ako nagdurusa. Ito naman ang gusto ko mangyari pero bakit parang ang hirap tanggapin? Sa isang iglap na walang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko na napigilan pa ang aking galit. Naibuhos kong lahat dito. Nagdilim ang paningin ko habang buong lakas kong hinampas ito ng latigo. Pinatay ko siya. Nakaganti ako sa kanya pero bakit ang sakit? Bakit parang sa kaloob-looban ng puso ko'y mali ang nagawa ko? Bakit parang inuusig ako ng konsensya ko? Hindi na bago sa akin ang ganitong gawain. Ilang dugo na ba ang dumampi sa mga palad ko? Pero bakit ngayon pakiramdam ko? Baguhan ako sa darangang ito. Dapat lang siyang mamatay? Ang mga babaeng katulad niya hindi dapat pamarisan. Hindi sila dapat dumarami pa sa mundo para wala nang masaktan pang lalaki tulad namin ni Daddy. Ano ang mangyayari kay Alice ngayong naparatangan siya na maling akala ng sarili niyang asawa? Ito na ba talaga ang katapusan ng buhay ni Alice? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.